Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel. And for today's video, tuturuan ko na naman po kayo ulit ng panibagong recipe na baka hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina, kaya panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So this time, naglagay lang tayo ng water sa ating kasirola at pakukuluin po muna natin yan over high heat. Yan mga kakusina, kapag nakita po natin na kumukulo na yung water sa ating kasirola, pwede na po nating ilagay yung ating half kilo ng kamote. Ayan, so ito po ay half kilo and kulay yellow po yung ginamit ko. Hiniwa ko na rin siya ng ganyang kaliliit para mas mabilis lang po itong lumambot. And yes mga kakusina, pwedeng steam method yung gawin ninyo kung ayaw nyo po ng ganito na pinakukuluan yung kamote. Ayan, ako po, ito na lang since wala akong steamer. Ayan, so gagawin natin is palalambutin natin siya dito sa ating kasirola. And dapat po, kapag palalambutin nyo siya, ganito lang kaliliit yung hiwa natin para mas mabilis po itong lumambot. At the same time, gagamitin natin kasi ito sa dessert. So ang goal natin dito ay lumambot lang yung ating kamote, hindi po dapat malabsak. Yan, so antabayanan nyo na lang yung pagluluto sa inyong kamote. And hindi naman po masasayang yung water na pinampakulo natin dyan sa ating kasirola kasi po gagamitin natin mamaya yung water na nandyan sa ating kasirola. Yan, so hihintayin lang po natin yung lumambot mga kakusina. And kapag lumambot na po yung ating kamote, hahanguin po natin yan dyan. Pero yung water, iiwan na natin. Kasi gagawin pa natin yung next procedure. Bale, in total po, ang inilagay ko dyang water ay 3 cups of water. So habang hinihintay po natin na lumambot yung ating kamote, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page na Kusina ni Angel. And kung meron din po kayong Instagram, pakifollow na rin po ako doon, Kusina ni Angel. And kung gusto nyo pong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman, gusto nyo rin mag-share ng mga niluluto ninyo everyday, pwede po kayong mag-join sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. And yes, pwede nyo rin po akong i-follow sa aking TikTok account na Kusina ni Angel_official. Every time I miss you, na 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 na. Yan mga kakusina, so i-check natin kung malambot na ba yung ating kamote. Since maliliit lang naman yung hiwa natin. Kuha tayo ng isa, tapos kuha lang din po kayo ng tinidor. So kapag natusok nyo na po yung ating kamote, ayan o. Meaning, luto na po yan. So, i-drain lang natin to. Tapos, iwan na po natin yung water dito sa ating kasirola. And then, gawin na po natin yung next procedure. I-off lang natin yung apoy. Tapos, i-drain lang po natin to. Yan. So, ang gusto lang nating luto ay yung ganyan. Yung hindi po siya nagkadurog-durog sa ating kasirola. Para mamaya, yung gagawin nating dessert ay meron pa ring texture yung ating kamote. Yan. Ito rin pala yung pinili kong kulay ng kamote kasi ang ganda niya lang sa gagawin nating dessert. Pero kayo, kung ano pong available na kamote dyan sa inyong lugar, or kung ano yung favorite ninyo, ito kasi matamis din siya. Kaya ito yung pinipili ko. Usually kasi, pag bumibili ako ng violet na kamote, hindi ko talaga nakukuha yung perfect na pagka-violet. Ito, kapag ito na yung kinuha mo or binili mo, ayan, dilaw talaga siya. Or parang orange. Ayan. So, isi-set aside lang po muna natin yung naluto nating kamote. Ayan. Ayan na po yung water ng ating pinagpakuluan ng kamote. So, meaning mainit na yan. Ang gagawin lang natin ay magde-dissolve tayo ng isang sachet nitong Menu Magic na buko pandan flavor. Ito na yung ginagamit ko kasi may flavor na siya. At the same time, may kulay na rin po siya na color green. So, ilalagay lang po natin to dito sa ating kasirola. Mga kakusina, after adding ng ating jelly powder, hindi na po natin kailangan pang buksan yung apoy natin dito. Kasi nga, kumulo talaga ng matindi yung ating water. So, kapag nailagay nyo na yung inyong jelly powder na buko pandan flavor, pwede nyo na po siyang haluin dyan at i-dissolve.
Ayan. Tapos, continuous lang natin itong hahaluin hanggang sa makita natin na ma-fully dissolve na nga yung ating jelly powder. And then, kapag na-fully dissolve na po yan, pwede na po natin itong isalin sa ating heatproof na molder. And then, kapag naisalin na po natin to sa ating heatproof na molder, hintayin lang po muna natin itong mag-firm or hintayin natin siyang tumigas. Yan, hintayin natin itong mag-set. Ganon. Yan mga kakusina, isasalin ko lang po yung ating jelly. Once na isalin na po natin to dito, hintayin lang natin siyang mag-set or mag-firm, and then hihiwain lang po natin to into cubes. So, depende sa inyo yun kung gaano kalalaki yung pagkakahiwa ninyo sa inyong jelly. Yan. And then, since 3 cups of water lang yung ginamit natin, mas mabilis po yung mag-firm at mapapansin nyo po na makunat-kunat yung kalalabasan ng inyong jelly. After po nating mahiwa into cubes yung ating buko pandan jelly, sa isang mixing bowl, maglalagay na po tayo dito ng 1 can or 370 ml na evaporated milk. Yan. So, ilalagay lang po natin yan dyan lahat. And after naman po nating mailagay yung ating evaporated milk, syempre maglalagay rin po tayo dito ng 1 can or 370 ml na all-purpose cream. After adding ng ating all-purpose cream, maglalagay na po ako dito ng 1 can or 380 grams ng condensed milk. Lahat po ng inilagay ko dito ay naka-room temperature. After adding ng ating mga wet ingredients, maglalagay na rin po ako dito at least half teaspoon of vanilla essence or vanilla extract. Siyempre, para naman maging balance din yung sweetness ng ating recipe, maglalagay lang din po ako ng konting salt. Pero optional na lang po yan kung gusto nyo lang naman. Pero kung ayaw po ninyong lagyan ng salt, wala naman pong problema. After adding ng ating mga ingredients, imimix lang po muna natin to ng maigi para mag-combine sila at ayan, mamix ng maigi dito sa ating mixing bowl. Kasi ang gusto natin, syempre, hindi naman mamuo yung condensed milk sa bottom ng ating mixing bowl. Yan, hindi ko na po pinakita yung pagluluto, pero ito po yung sago na niluto ko kanina, 1 cup. Lalagay na natin dito. After adding po ng ating sago, naglalagay lang po ako ng 1 cup na kaong. So, ito po ay yung maliliit lang. And color white po siya. Pwede kayong gumamit ng iba pang color ng kaong. After adding po ng ating kaong, ito na yung naluto ko kanina na green jelly. So, ilalagay lang po natin to dito lahat. Ayan. So, yung jelly ay makakatulong din siya pamparami dito sa ating recipe at mas madadagdagan pa yung flavor. And yes, mga kakusina, syempre, after adding ng ating green jellies, ilalagay na po natin yung pinalamig natin kanina na kamote. Yan, so ilalagay nyo lang yan dito lahat. Tapos, 'di ba? Ang ganda lang ng kulay yellow and kulay green. Yan, lagay lang natin yan dyan lahat. Tapos, imimix po natin yan ng maigi para mas lumasa pa yung ating recipe. And yes, so makikita ninyo na perfect combination lang din yung color na napili natin. Yan, kapag na-mix nyo na po ito ng maigi, ilalagay lang po natin to sa ating chiller for about 6 to 8 hours. Yes, 6 hanggang 8 oras sa ating chiller para naman po mas kumapal pa yung consistency nitong ating cream mixture. Then after po nun, ipapakita ko na po sa inyo kung ano yung natapos nating new and easy recipe gamit ang kamote. At ayan na nga mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and new creamy recipe na kamote jelly salad. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, please like and share this video at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click nyo na rin po yung notification bell, click all para lagi po kayong updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yun lang mga kakusina, thanks for watching and enjoy this video!